So yun po mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So eto, grabe na talaga. Alam nyo, parang kailangan ko ng mang real talk ngayong araw na to. No, parang may hindi na tama dito sa mga nangyayari, lalo na dito sa kaso ni Catherine Camilon, dito sa latest upload natin, dito sa viral case niya, viral issue ni Catherine Camilon at ni Alan De Castro, Major Alan De Castro. So dito may video tayong papanoorin mga kabiyaya na kung saan itong pamilya ni Catherine Camilon ay umaalma na nga po. Gawa ng bakit nga daw po parang ang sarap ng buhay ni Major Alan De Castro sa loob ng kampo at nakakagamit pa po ito ng cellphone. No? Alam niyo mga kabiyayan, ng mga nakaraang video natin, pinuri, sumasaludo ako sa mga kapulisan natin na umahawak sa kaso ni Catherine Camilon. No? Pero ngayon parang napapansin ko, parang bumabagal lalo, parang paiksi na ng paiksi yung tsansa natin na mabigyan ng hustisya si Catherine Camilon sa nangyaring karumal-dumal na krimen na ito. Na iiksiyan na rin tayo sa sa talagang sa pwedeng mangyari na makita pa nating buhay si Catherine Camilon. Kasi maisip nyo mga kabiyaya, piruin nyo unang-una si Alan De Castro, wala lang, parang hindi lang siya nakakulong ngayon. Hindi niya feel na nakakulong siya. Hindi niya nararanasan na parang may ginawa siyang kasalanan. Although suspect pa lang siya, pero nakakapagtaka lang. Ito nga ang sigaw ng taong bayan na bakit parang buhay prinsipe si Alan De Castro sa loob ng kampo. At may pa cellphone pa, nakakapanood pa ng TV, nakakagala-gala pa. Samantalang nga kung sa iba-ibang tao ito nangyari, baka na to. Baka nga nabugbog or na ano pang ginawa dito. Pero bakit ganun, no? Parang nahihinaan na ho tayo sa proseso ng PNP ngayon. Na kung saan ay sila ang umahawak sa kaso ni Catherine Camilon. Parang nawawalan na tayo ng gana sa kanila. At bakit hindi na lang ito ipasa sa NBI? 'Di ba? Bakit hindi na lang ito ipasa sa NBI? Anong meron? Ayun yung pinakamalaking tanong ulit dito. Minsan nga ang tanong na lang ng tao, hindi na ho kay Catherine Camilon, kundi kundi sa ating mga kapulisan na. Ang tanong nila, kailan nila ipapasa ang kasong ito sa NBI? Kasi patagal ng patagal, palabo ng palabo yung mga nangyayari. Biruin nyo saan nga makakita? Suspect sa pagpatay, sa pagpaslang, sa pagkidnap sa isang tao, sa isang personalidad. Pero makikita mo malaya, nagsi-cellphone, parang normal lang yung buhay, parang parang hindi si suspect. Kaya na ba ngayon yung kalakaran dito sa ating sa ating batas? Na porket police, porket major, parang tinataratong prinsipe sa loob ng kampo na imbis dapat nasa loob siya ng selda na mag-isa doon na maranasan niya yung nararanasan ng mga bilanggo na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas. No? Kasi parang nalalabuan na rin, ang labo na no? Patagal na ng patagal, ang labo na ng mga nangyayari. Kung ngayon, tingnan nyo, wala pa rin silang update kung ano na nangyari dun sa kaso ni Catherine Camilon. At ito pa masama dyan. Sila yung mga nag-iimbestiga, parang sila pa yung nag-a-adjust kay Alan De Castro. Anong meron? Diba? Sila yung nag-a-adjust kay Alan De Castro na kung kailan daw magsasalita, kung kailan daw magpapa-DNA test. Pero mo sabihin lang ni Alan De Castro kung ano daw isasampa sa kanya na
na kaso haharapin niya. Paano isasampa? No? Paano isasampa? Una, yung pag-iimbestiga ang labo. Paano mabibigyan ng sapat na kaso si Alan De Castro dahil una yung pag-iimbestiga, yung paghahanap kay Catherine Camilon ang labo na. Tapos ikaw, ay nako, nakakainis lang talaga mga kabiyaya. Ikaw na suspect, may hawak ka na cellphone. So maaaring pwede mong itaboy or gawan ng paraan yung mga nagawa mong krimen na para hindi ka mabisto. 'Di ba? Isipin nyo ngayon first time lang ho namin din talaga nakarinig na isang suspect na may hawak na cellphone at parang bisita sa kampo ang buhay ni Alan De Castro. Ultimo nga yung isang yung iba pang yung may mga tawag dito yung titistigo dapat. Ito ayon lang to sa ayon lang to sa source natin. Yung titistigo dapat pa na isa pa. Bukod dun sa 3 ba yun or 2? Bigla na lang din hong nawala na parang bula na hindi na rin po nagpakita. No, hindi na rin hong nagpakita sa mga otoridad. Dahil nga hindi natin alam kung ano nangyari. Pwede naman nangyari ay natakot dahil baka pwede siyang madamay. Pero kung iisipin nyo, kung halimbawang natakot siya, sino yung nanakot sa kanya? Lalo't testigo ka, maano talaga ang sa'yo, ang paningin sa'yo nung suspect na. No? Hahanapin at pupuntiriyahin ka talaga, wag ka lang magsalita. Parang parang alam mo yung believe na, yung pagiging believe ko sa PNP, sa ating mga kapulisan, unti-unti nang nababawasan. Kasi yung mga ganitong kaso, no, bakit napapansin ko kada may mayaman, may makapangyarihan, may kilalang tao na nagkakakaso ng mga katulad nitong kay Alan De Castro. Bakit parang hirap na hirap, parang buhay wala lang, normal. Pero kapag ang tao na suspect ay mahirap, no, walang pangalan, walang kapangyarihan na lumaban or tawag dito, walang yaman, hindi naman ganito yung nangyayari. Pag suspect ka, kulong ka kaagad. Ba't ganito? Anong meron? Nakakapagtaka lang mga kabiyaya, no? Sinong una, pinopromote pa natin sila, di ba? Sumasaludo pa tayo na salamat sa pag-iimbestiga nyo. Pero ngayon, palabo na ng palabo eh. No? Palabo na ng palabo, parang masakit man hong sabihin, ultimo rin po ako, nawawalan na rin ako ng pag-asa na mabigyan ng hustisya si Catherine Camilon. Sa totoo lang, hanggat nasa PNP po ang kasong ito, nawawalan na ako ng pag-asa. Mas okay pa sa akin, pabor ako. Kayo po ba mga kabiyaya, magbotohan tayo, comment nyo dyan. Boto po ba kayo na ibigay na lang itong kaso na to sa NBI at tanggalin na ito sa PNP? Kung po pwede yung ganong proseso, no? So ito yung video, panoorin natin. Na kung saan ay nagrereklamo na nga po itong mga kamag-anak or ama at mga magulang ni Catherine Camilon, dahil nga po itong si Alan De Castro, si Major Alan De Castro po, ay malaya pa rin, no? Malaya sa kanyang ginagawa at nakakagamit pa ng cellphone. At eto nga, ang sumbong ng magulang ay natatakot sila. Maaaring pwede silang paabangan, pwede silang masaktan, or pwede silang may mga magtangka sa kanilang buhay dahil sa mga ganitong gawain or ginagawa ni Major Alan De Castro. Alam naman natin na si Major Alan De Castro ay siya yung suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. At ito ay naging karelasyon niya. No? Kaya hindi talaga, kahit din ako dun sa kamag-anak ni Catherine Camilon, na nakakaharap niya kapag tuwing may hearing, di ba?
Natatakot din ako sa sarili ko na baka mamaya paabangan ako dahil may contact pa sa labas eh. 'Di ba? May contact pa ho sa labas itong si Major Alan De Castro. Kaya natatakot sila. So ito po yung balita ngayon, no? Latest bali 13 hours ago po. Patuloy na paggamit, no? Patuloy na paggamit ng cellphone ng pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ito, papanorin natin. Inireklamo ng kaanak ni Catherine Camilon ang patuloy na paggamit ng cellphone ni Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ng guro. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, nababagalan na umano ang pamilya ni Catherine Camilon sa aksyon na nararapat gawin ng mga otoridad kay Police Major Alan De Castro ang itinuturong pangunahing suspect sa pagkawala ng kaanak. Hiling nila ngayon na madiin si De Castro sa reklamo upang panagutan umano ang ginawa niya kay Catherine Camilon. November 22, 2023 nang unang magkaharap ang pamilya Camilon at si Police Major Alan De Castro ang itinuturing na mastermind sa pagkawala ni Catherine Camilon. Dito napansin ng ina ni Catherine ang malayang paggamit ni De Castro ng cellphone. Kahapon muling nagkaharap ang dalawang partido para sa hearing ng administrative case laban kay De Castro. Pansin pa rin daw nila ang tila umano'y walang aksyon sa kanilang naunang hilik. O, di ba? Hanggang ngayon, pang ilang hearing na to ito. Pero itong si Major Alan De Castro, malaya pa rin sa kanyang ginagawa. Ay, nako na talaga, no? Kaya walang ganito na ba yung batas natin dito sa Pilipinas? Kasing labo na ng putik kanal, ng tubig kanal. Kasing itim na ba to ng tubig kanal, yung batas dito sa Pinas? Oo. Pag mayaman ka, pag suspect ka, malaya ka, buhay kahit na preso ka or kahit nakakulong ka sa isang kulungan or sabihin na nating sa kuta ng mga kapulisan, ano bang tawag doon? Kampo, malaya ka pa rin, hindi ka nagbubuhay bilanggo. Ganun ba pag mayaman, buhay laya pa rin? Pero kapag mahirap, rekta kulungan, may bugbog pa, may suntok, may tadyak, pagbabantaan pa yung buhay mo, hindi ko naman po kinakampihan yung mga nagkaroon ng krimen na nakakulong na ho. Kasi kung isipin nyo kung sa iba-iba ito, wala na to, nakakulong na agad to, pero bakit ganun? Porket ba major? Porket kabaro nyo? Parang mas pinoprotektahan nyo pa siya? Mas pinoprotektahan nyo siya kaysa dun sa magulang nung biktima. Aba, ang galing naman, no? Tuloy natin. Pagbawalan sa paggamit ng cellphone ang suspect. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog sa kapatid ni Catherine, umaasa siyang agad ng maaaksyonan ang kanilang hili. Kung syempre yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano, ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Samantala, Ito pa, What parang sakit ng ulo ko dito. Mga kabiyaya, nakakainis lang, no? Kasi, ultimong pagbawal ng cellphone kay Major Alan De Castro, parang hirap na hirap pa yung mga kapulisan ho natin. Di ba nasa yun? Di ba? Nasa tawag dito, nasa rules nasa batas natin yun. Di ba? Kasi isipin nyo puntahan ng kulungan. Puntahan ng tawag dito, presinto. Minsan pinagbabawal yung cellphone sa loob. Ikaw ako mismo, halimbawa, punta ang presinto. May dala-dala ka cellphone, bawal. Kasi baka mag-video ka, baka kung ano yung contact mo, ganito, ganyan. Pumunta ng kampo ng mga sundalo, kapulisan. Kukunin yung cellphone mo dyan. O naranasan ko yan dati dito sa nung nasa Capiz kami. Oo. So bakit ganun? Bakit kay Major na isang suspect
na isang pangunahing suspect sa kaso ni Catherine Camilon, bakit alaya magkaroon ng cellphone? At bakit sinabihan na kayo noon, no? Sinabihan na kayo noon na ng magulang na bakit may may cellphone na hawak yan, ba't gumagamit ng cellphone yan? So maaaring pwede niyang utusan yung mga kasabwat niya na pagtaguin niya, ganito yung gawin. Pwede pa siyang makapag-utos kahit na nandun siya, hawak siya ng kapulisan. Tapos umulit pa, isa pang hearing. Andyan na naman, may hawak pa rin sa cellphone, gamit-gamit pa rin yung cellphone. Hindi niyo pa rin tinatanggal. Ang tanong dito kasi, mga kabiyaya, eto ba, nangyayari to sa mga kababayan natin na naging suspect din, pero mahirap? Nangyari ba tong ganito? Di ba hindi? Rekta kulungan na, lahat tanggal. May bugbog sa paksipa ka pa. Grabe na. Sige, tuloy natin. Ang matatandaang naipasa na sa piskalya noong November 23 ang karagdagang ebidensyang nakalap sa abandonadong pulang SUV na ayon sa mga saksi ay pinaglipatan sa dugoang si Catherine. Umaasa ang pamilya na sa mga karagdagang ebidensyang naipasa ay mas Isa pa yung mga saksi na yan. Duda rin ako dyan eh. Napindot ko lang, sorry. Duda rin ako dyan sa mga saksi na yan. Nakakaduda. Alam niyo kung bakit? Ito pa. Halimbawa ako, maglagay ako ng isang sasakyan. Ilagay ko yung doon, yung biktima. Saglit na saglit lang, ilalagay ko lang siya doon. Paikot-ikutin ko lang siya doon. Tapos tatanggalin ko. Tapos may uutusan na akong dalawa na sila kunwari yung testigo o witness. No? Tapos dudulog sa presinto. O kami po yung nakakita sa ganyan na ganyan nilipat po sa kabilang Biruin niya, kung nilipat sa isang sasakyan, bakit hindi nila masabi-sabi kung anong sasakyan yun? Pero bakit yung pulang SUV na yan, bakit nila nasabi yan? Aber? Kasi napakadali kasi nun eh. Hindi, sasabi, kung ako yung pinaka-suspect, ako yung pinaka-mastermind. O ganito, kuha kayo isang kotse. Ilagay nyo siya dyan, paikot-ikutin nyo para ilihis natin yung ng kapulisan. O, ilipat nyo na yun sa kabila. O, kumuha kayo ng dalawang doon, pwedeng magpanggap na witness na nakita na inilipat dito si ganito sa kabilang sasakyan. Tapos dumulog kayo doon para lahat ng investigasyon dito sa kaso na to, mag-focus lang dyan sa pulang SUV na yan dahil may testigo. Pwedeng gano'n, di ba? Ewan ko. Ang patagal ako dito sa mundo. No? Patanda ako ng patanda rito sa Pilipinas. Pabulok din ng pabulok yung batas natin. Sorry po sa words na yan, pero yan po ang realidad ngayon. At ito, disclaimer tayo, hindi ko nilalahat ng kapulisan na ipalpak. Iba dyan, talagang solid, talagang gumaginagaw. Tinutupad nila yung kanilang tungkulin, yung kanilang naipangakong tungkulin. Ang kanilang pagiging bayani sa ating bayan. Pero yung iba kasi talaga may ginagawang kapalpakan eh. Diba? Nakaka-blood, no? Alam mo yung sa kagustuhan mo makatulong sana sa kasong to. Sa pamamagitan ng video na to. Sa pamamagitan ng channel mo. Pero paano mo matutulungan na yung ultimong nag-iimbestiga, hindi mo alam kung kakampi mo ba, hindi mo alam kung kaaway mo ba, hindi mo ba alam kung kakampi ng magulang ni Catherine, hindi mo ba alam kung kakampi ng suspect kasi pareha sila ng baro, isa ring pulis, major pa. Ang nangyari kasi nagtaka ako dun, parang sila yung nag-a-adjust kay Alan De Castro eh. So yun, tuloy natin. idiin sa reklamo ang mga suspect. Ayon sa Police Regional Office Calabarzon, pinag-aaralan na ang hiling ng pamilya Camilon na maalisan na ng pribilehiyo sa Pinag-aaralan. si De Castro. Bakit ngayon
Uy! Napapatawa na lang talaga ako. Papaano na lang ako eh. Ba't ngayon niyo pa pag-aaralan? Eh, ang tagal nang sinabi sa inyo ng magulang ni Catherine yan. Na natatakot nga itong magulang ni Catherine Camilon sa kadahilanan na itong si Alan De Castro, si Major Alan De Castro ay may contact pa sa labas. Tapos ngayon, pangalawang hearing na, meron pa rin. Tapos ngayon nyo lang pag-aaralan, yung cellphone, tatanggalan nyo lang ng cellphone. May karapatan kayo dyan kasi hawak nyo yan, suspect yan. Makaka-blood, no? Oo, minsan nakaka-blood yung kagusto mong makatulong ka din sa kaso pero ultimong inaasahan mo na pangunahin na makatulong sa kaso, parang yun pa yung nagiging nagbibigay ng malabong malabong hustisya sa dun sa biktima, sa pamilya ng biktima. Pag-aaralan? Ba't pag-aaralan? Ay, naku po. Uy, hirap talaga rito sa Pinas. Baka ang connotation natin ng is parang nakakulong na talaga as in parang yung mga suspect natin, but sa restricted kasi yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Titingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawin sa regarding po sa fear nila po na nakakagamit pa po si Major De Castro ng cellphone. Umaasa ang pamilya Camilon at ang otoridad Happy pa na si Mama. mabibigyang linaw sa isasagawang preliminary investigation sa December 19 at January 9 ang reklamo para may akyat na ito sa husgado. Sa December 19 ngayong Kaya maraming salamat kay sa tingnan natin itong nag-report. Regional TV Balitang Southern Tagalog yan. Thank you sa balita niya. Grabe, no? Masaya pa si Ma'am eh. Sabi niya, pag-aaralan po namin yung mga yung mga dapat gawin sa nirereklamo ng pamilya ni Catherine Camilon. Happy. Ultimong cellphone na lang. Sila yung nag-iimbestiga. Sila pa yung nag-a-adjust sa suspect. Naklanteteng talaga mo. Buhay dito sa Pilipinas, oh. Sila yung may karapatan na magbawal sa suspect kung ano yung gawin niya. Pero parang sila yung nakokontrol ng suspect. Yun talaga yung totoo doon eh. Magalit na kayo. So magalit opinion ko to. Walang pakialam yung iba dyan, di ba? Totoo naman. Nangyari kasi mga kabiyaya, sila yung pulis, sila yung nagpapatupad ng batas. Pero bakit parang sila yung kinokontrol? Biri mo cellphone. Pumunta ka nga lang magpa-blatter ka. Pumunta ka ng mga presinto. Merong mga presinto na pagpasok mo, bawal ang cellphone. Totoo yan. Doon pa kaya sa kampo? Doon pa kaya tapos isa ka pang suspect. Diba? Isa ka pang suspect. Tapos malaya kang gawin ng gusto mo. Baka nga mamaya nakakalabas-labas pa yan eh. Ayun yung mahirap dyan. Baka mamaya nakakalabas pa yan. Hindi lang alam. Ayan ang mahirap dyan. Ito disclaimer tayo, hindi 100%. Ito ay haka-haka lamang or tawag dito. Haka-haka or hula. Ganon. Teorya, ganon, no? Hindi kaya nakakalaya pa to? Nakakalabas pa to si Major Alan De Castro? Magulang, mga yan po sa magulang ni Catherine Camilon, kala nanay at tatay at sa kapatid nito. Siguro mas mainam. Total, may karapatan po kayong ilipat ang yung kaso na yan sa NBI. Alam mo, yun ang pagkakaalam ko, disclaimer tayo. No, hindi po ako pero pa yan ang pagkakaalam ko na may karapatan itong pamilya ni Catherine Camilon na pwede nilang ilipat yung kaso sa NBI at tanggalin na nila, wag na at kunin na nila yan sa PNP para NBI na po yung lumakad at mag-imbestiga rito sa kasong to. Ngayon, kung ganun at ganun pa rin ang nangyayari,
Kung halimbawa na nasa NBI na at ganun pa rin, no choice na tayo. Wala tayong magagawa. Sila ang nandyan. Sila yung nandyan tayo nag-aantay. Umaasa lang tayo sa kanila na baka sakaling may mabigyan ng hustisya at may update na sa kaso ni Catherine Camilon. Diba? So wala tayong magagawa doon. Ay nako, grabe batas dito sa Pinas, no? Kasi ayoko nang dito manirahan So yan mga kabiyaya, anong masasabi nyo sa pag-usapan natin ngayon? Pabor po ba kayo sa mga nasinabi ko? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At ano pa po ba ang nakita nyong pwedeng mangyari at mangyayari dito sa kaso ni Catherine Camilon na isang beauty queen na ito ay beauty queen na nawala. No, bigla na lang hindi magdadalawang buwan na po na hindi pa rin nakikita ng kanyang mga magulang. No, so sana samahan niyo rin yung kanyang magulang sa pagdarasal na sana ay makita na si Catherine Camilon at walang nangyari ditong masama. So yun, maraming salamat mga kabiyaya, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.